Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Wala, bobo ka pala eh. Bobo talaga sila, Inday Sara. Huwag ka na magtanong. Hindi sila mga bobo, mga tanga, mga inutil pa sila. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Hoy! Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ay, ayan na. Magandang araw po, mga kababayan. Mabuhay kayo. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Aba, ay magwa 1 week na. Oo, mag-weekend na pala. Oo, thank God it's Friday. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa Amerika, sa Canada. Magandang araw din sa mga kababayan natin na nanonood sa Middle East and Europe. Oy, mag-ingat mga kababayan natin dyan sa Middle East, ha? Oo, mag-ingat kayo dyan, lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan sa may bandang Israel, sa may bandang Iran, dyan sa may Qatar, ganyan, mag-ingat. Galingan nyo umilag dahil wala namang balak ang ating gobyerno na kayo ay kunin dyan sa mga lugar na yan. Okay, mag-ingat muna kayo, ha? Kanya-kanya muna tayo ng superpowers. Sanay naman tayo dyan, di ba? Sanay naman tayo dyan, mantakin mo. 300 years tayong sinakop ng mga Kastila. Tapos, ilang taon din tayong sinakop ng mga Hapon. Tapos, ilang taon din tayong sinakop ng mga Amerikano hanggang ngayon. Actually, sakop pa tayo ng mga Amerikano hanggang ngayon. Kaya sabi nga nila, di ba, wala naman talaga tayong Independence Day. Wala naman daw talaga tayong independensya dahil hanggang ngayon sakop na sakop pa rin tayo ng mga ibang lahi. Oo, pasensyaan nyo na muna itong ating setup dahil tayo ngayon ay nasa ibayong dagat. Nasa ibang lugar tayo kasi tayo ay mayroong importanteng misyon. Oo, misyon na kailangan natin tapusin agad-agad. Tapos balik na ulit tayo sa dati. Antayin nyo lang din kami mga banateros dyan sa may sa The Hague. Kasi mukhang matatagalan pa rin si Tatay Digong magpunta dyan, eh. Kaya ayaw umalis dyan. Kaya antayin nyo lang kami dyan. Makikita-kita rin tayo dyan soon. Ayan na. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong vlogger na walang kwenta. Ang vlogger na walang silbi sa buhay. At ang vlogger na hindi nyo dapat pinaniniwalaan, si Boss Dada. Pasasakitin na naman natin ang atay, puso, katawan, balon-balunan, kasukasuan ng lahat ng mga kawatan, lahat ng mga magnanakaw, manguumit, mandurukot, lahat ng mga mandurugas, mandarambong, lahat po ng mga sinungaling, mambubudol, adik, bangag. Dito sa gobyernong Pilipinas.
mga demonyo, santanas, mga Judas, mga Barabas. Ayan, at syempre papasalamat muna tayo sa lahat ng mga nagsasubscribe dito sa channel na ito. Yung mga nanonood na hindi pa po nakasubscribe, nakikita ko po kayo. Oo, mag-subscribe po kayo para po meron kayong silbi sa buhay, meron kayong silbi sa bayan, at meron po kayong silbi sa mundo. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share, sa mga nagko-comment. Importante yan na like, share, and comment. Salamat po sa mga nagko-comment. Salamat din po sa mga nagsusuper thanks sa ating mumunting channel. Maraming salamat. Oo, yung mga bossing. Nga pala. Oo, ano ko lang itawag dito. Wait lang. Saan na ba yun? Naku, hindi ko naman ma-share yata ito. Oo. Pero may bago po akong Facebook. Oo, may bago po akong Facebook, mga bossing. Yung pong Boss Dada na Facebook page. Ito, pakita ko na nga lang. Baka sakaling may ipakita. Ayan, ito. Tingnan ninyo, ba't nakalak ba kasi ito? Hindi naman to nakalak dapat eh. Inunlock ko na ito kagabi ayan, hindi na ito ayan, hindi siya nakalak. Okay, so itong ano na to, itong ano na to, page na to, ayan. Ayan, yung page na yan, Boss Dada TV. Yan po yung ating bagong Boss Dada lang pala. Yan po yung ating bagong Facebook page, ha. I-follow nyo po yan, yung ating Facebook page na bago. Kasi yung aking Facebook page tinake down na permanently. Grabe, nakakalungkot din kasi yung Facebook ko na yun has been my Facebook since Facebook started. So kung gaano nakatagal yung Facebook, kasi syempre lahat tayo nagsimula tayo, di ba, sa Friendster. Lahat tayo, di ba, sa Friendster nagsimula. Anong ha? Oo nga. Oo, sa may Friendster. Alam mo yung Friendster? Di ba dati sa Yahoo Messenger lang tayo, ganyan, pa-chat-chat lang tayong gano'n sa Yahoo Messenger, ganap tayo doon ng mga mabobola natin, di ba? Punta tayo sa mga chat group o chat mga tawag dyan, o mga group chat, di ba? Pupunta tayo ASL please, ganyan, di ba? Alam niyo yun? ASL, age, sex, location, o di ba? Tapos kapag nakita ka na doon ng ano mo, chat mo na yun, tapos personal mo nang i-chat yun. Di ba? Yahoo Messenger mo yun. YM ang tawag doon, YM. Tara, YM tayo, di ba? Oy, may YM ako sa'yo. Ganun yun, Yahoo Messenger yun. May chat, yun ang unang chat. Bago nagkaroon ng mga Viber, at kung ano-ano pa, yung YM talaga, Yahoo Messenger. Diyan nag-uusap-usap. So, nauna po yung Friendster. Pagkatapos ng Friendster, nagkaroon pa ng Circles ang Google. Pero hindi nag-click yun. Eto, nag-click yung Facebook. Yung Facebook, nagkaroon pa ng Photo Bucket. Kung matatandaan yung Photo Bucket, di ba? Oo, yung parang cloud-based na lagayan mo ng picture. Para yung mga picture mo hindi siya hard copy, di-digitalize mo, ilalagay mo doon sa Photo Bucket. Di ba? Kaya ikaw lang nakakita noon. Tapos biglang nagkaroon ng Facebook. Yung Facebook, pwede kang maglagay ng mga picture, ng mga video, mga status mo everyday. Tapos meron din siyang chat. Ayan na nga ang evolution ng social media sa Pilipinas. Matapos yung kasi di ba nagsimula tayo lahat sa telegrama lang. Nagsimula tayo lahat sa telegrama lang, mga bossing. Telegrama lang, sulat. Dati sa kaset. Sa kaset. Yan ang social media nung araw. Yung yellow paper, nasusulatan mo, yung yellow pad paper. Tapos yung kaset, yung mga kababayan natin sa abroad. Di ba? Yan ang libangan ninyo. Yung mga kamag-anak nyo rin sa Pilipinas, magpapadala ng kaset. Lahat ganun. Papa, gusto ko papa ng eroplano. Mama, si papa nasasabong na naman. Mabuti pa yung manok, may pagkain, kami wala. Di ba? Ganyan noong araw cassette tape yung mga nag-abroad.
Oo, hindi pa rin uso ang mga ano nun, wala pa naman video-video nun eh. Oo, kasi mahal masyado kung bibili ka ng camera pang video. So, cassette lang o kaya yung pad paper na dilaw, bibigyan kayo tigda dalawa. Kasi tinitimbang eh, pati yung sobre tinitimbang. No, mapapadala ka ng mga sulat sa mga kamag-anak mo, tinitimbang yan. Tigi-isang papel lang kayo. Pagkasya nyo dun yung mga hiling nyo sa tsuhin nyo, sa tsahin nyo na hindi naman ibibigay. O, taas ang kamay dito ng mga nagsulat na sa papel na kulay dilaw. Oo, yellow pad paper. O, di ba? Yellow paper. Bili mo nga ako yellow paper sa tindahan. Susulat ako sa sa papa mo. Sabihin ko walang hiya siya. Hanggang ngayon wala pa yung padala niya. Mabuti po yung kapitbahay natin, nauna niya pang pinapadalan kaysa sa atin. O, di ba? Tapos biglang ngayon, sunod-sunod na, telegrama. Pagkatapos ng telegrama, nagkaroon ng beeper, 150 pager. Di ba, pager? Tapos yung mga malalaki cellphone. Biglang dumating ng mga Nokia na yan. Nagkaroon na ng text messaging. Di ba? Text messaging, piso-piso pa nun. Pagkatapos ng text messaging, ayan nauso na nauso. Nagkaroon na ng mga kulay. Yung mga screen ng cellphone dati walang kulay. Snake ka lang ganyan. Tapos ngayon nagkaroon na ng kulay. Biglang lumaki-laki na rin. Nagkaroon na ng kulay. Tapos naging mga touch screen na. Natatanda ko ang unang touchscreen yung HP palm top, 'di ba? Na palm top computer. Nasa kamay mo daw yung computer, neck ang bagal-bagal. Taas yan na, nagsunod-sunod na yung mga modelo, nagkaroon ng mga Galaxy na yan, karoon na ng mga iPhone na yan, tapos ayun na, the rest is history. Nagkaroon ng social media, na Friendster, tapos nagkaroon ng mga chat ng mga Yahoo Messenger. Tapos ngayon, naging Facebook na, Instagram, TikTok. Pero grabe sa totoo lang, nalulungkot ako. Grabing lungkot ko talaga. Naknukan ang lungkot ko dahil simula nung nag-start yung Facebook, yun na yung Facebook ko. Personal ko yung isa kong account eh. Yung isa kasi, Boss Dada, siguro 80 mil na din yung nun. Pinaghirapan ko yun. Wala namang kita dyan sa putang inang Facebook na yan. Dahil yung hinayopag na Facebook na yan, konting kibot mo, putangin na yan parang mas masahol pa sa jowa mo yan. Ang daming bawal ng hayop na yan. So, ito pumutok tong issue ni Risa Ontiveros, mga bossing. Nung pumutok yung issue ni Risa Ontiveros, lahat ng nagsishare ng tungkol kay Risa Ontiveros, sinishare ko lang. Tamantakin mo dahil doon tinanggal yung ating Facebook. Putang ina, ganyang kamakapangyarihan yung putang inang Risa na yan. Ganyan siya kamakapangyarihan. Imagine ninyo naman nag-share ka lang. Hindi naman ikaw ang gumawa, nag-share ka lang. Tapos hindi mo pwedeng i-appeal. As in talagang take down lahat ng mga account that na nagpo-post doon sa page na yun. Take down talaga as in. Wala nang sabi-sabi, walang niha-niho, walang appeal. Meron ka lang isang appeal, pipindutin mo appeal, tapos biglang maya-maya sasabihin nila na upon intervention, blah blah blah, hindi na pwede. Putang ina, imagine. Ang tagal mong inalagaan, ang tagal mong pinaghirapan, tapos ganun-ganun na lang nila kukunin. Dahil lang sa isang korap na politikong putang ina niyan. Hindi ako magagalit eh. Di ako magagalit kung yung Facebook tinitake down yung mga account ng mga troll, mga walang mga muka, nakalock yung profile. Pero yung mga totoong tao na araw-araw nag-i-engage sa social media na mga matitinong diskurso, tangina tatanggalan ninyo dahil lang kakampi ninyo yung sumabit ngayon. Putangina ninyo, Facebook kayo. Meta, mga hayop kayo. Dahil tropa ninyo, putangin ng Verifiles na yan, tsaka ng Rappler na yan. Dahil tropa nila itong kawatan na si Risa Ontiveros. Oo. Ako, according dun sa nag-aakusa sa kanya. Itong kupal na ito na meron ng matagal ng kaso, madami ng mga kaso ng child, yung tampering, kidnapping ng mga ng mga testigo, pagbabayad ng mga testigo.
Utanginan yan. Kung walang katotohanan, di sana. Pinababayaan nyo yung mga nagpo-post. Mag-post din siya. Kontra doon sa mga nagpo-post ng mga katarantaduang ginagawa niya. Gagawa siya ng kagaguhan Tapos kokontrolin nyo yung social media. Putangina nyo. Kayo yung malakas na nagsasalita patungkol sa paglaban sa mga disinformasyon, freedom of speech. Itigil. May mga ganun pa kayong mga aktivista, kayong mga putangina nyo. Kapag kayo ng mga aktivista ang subject ng ridicule at saka ng subject ng iskandalo, putang ina, pipigilan nyo yung mga kumu-question sa inyong kakapal ng mga mukha nyo. Anong mga share ko lang? Share. Totoo ba to, Risa? Share. Totoo ba to, Risa? Share. Yun lang ang ginawa natin. Wala pa nga tayong ginagawang video dyan sa Facebook na hindi nga ako makapost dahil bawal ako mag-post ng image at saka ng video. Yung text lang ang kaya kong i-post. Mantakin mo text na lang ang kaya mong i-post. Mag-share ka na lang ng post ng iba. Nauna ka pang natanggal dun sa mga nag-share ng mga post. At dun sa mga gumawa mismo ng mga video. Oo, kaya talagang nakakadismaya ang gobyernong Pilipinas. Ang gobyernong Pilipinas ang pinaka-ipokrito sa buong mundo. Ipokrito. Putang ina, magsisisigaw ka tungkol sa malayang pagpapahayag. Pag ikaw na yung nagpapahayag, ayaw nila. Itong gobyerno ngayon, yung tatay, dating biktima ng pang-aabuso ng mga media firm. Di ba? Ng black propaganda, black ops ng media firm. Anong ginawa ngayon ng itong administrasyon na to? Nakipagkaibigan doon sa dating mga humayop sa kanila. Saan ka naman? Dito sa bayang Pilipinas, galit sila kay Pangulong Duterte sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Naubos naman yung droga ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang daming drogang nauhuli, ang daming drogang kumakalat sa kalsada, pinapalakpakan nila. Ipokrito. Pal ng mga mukha nyo. Grabe talaga itong gobyerno na to. Sagad sa kademonyohan ng kagawaang gobyerno na ito. Katulad yan, itong issue kay Pastor Apollo Kibuloy. Imagine ninyo, ilang buwan na nakakulong yung tao. Ilang beses hinayop, binwisit. Di ba? Ilang beses hinayop, binwisit yung kanyang simbahan. Ilang beses sinira-sira, ilang beses winarak-warak, ilang beses silang ipinahiya. Yung mga pangalan nila sinira, yung reputasyon nila sinira, simbahan nila sinira, para lang maipakulong at mabigyan ng kasalanan si Pastor Kibuloy, only to find out na yung mga testigo niya ay binabayaran niya pala at meron pa siyang recruitment na nagaganap. Oo. Totoo yun. Oo, may lumutang nga, 'di ba, na isang bumaliktad na testigo. Tingnan mo ang putang inang Risa na ito. Oo, tingnan mo ang sinasabi niya ngayon na siya daw ay magsasampa ng kaso. Kaso saan? Doon sa bumaliktad sa'yo. Putang ina, sinasabi niya pa nga na nabayaran daw. Nabayaran nino? Nabayaran ng mga Duterte, yung gago na yan. Putang ina, iisipin pa nila, ulul na yan. Hindi ba? Iisipin pa nila yung kupal na yan. Ang laki-laki ng ginagastos ng mga Duterte sa pang-araw-araw na pakikipaglaban nila para mayuwi nilang tatay nila dito sa Pilipinas. So sabihin nyo, binayaran naman ni Pastor Kibuloy yan. Nakakulong na nga yung tao, naka-freeze pa yung assets. Paano babayaran yan? Boba talaga eh. Sinong magbabayad dyan? Tsaka bakit mo naisip kagad na binayaran nila? Kasi nang babayad ka. Hindi mo maiisip na binabayaran yung mga testigo na yan kung hindi mo yan binabayaran noon. So mantakin mo, pera ng taong bayan, pera ng gobyerno ang pinambabayad nyo sa mga puta. Nagbabayad na nga kayo ng mga vlogger. Nasisira sa mga Duterte. Nagbabayad pa kayo ng mga testigo sa korte.
Alam nyo, dapat sa inyo talaga matanggal kayo sa posisyon at hindi na makahawak ng kahit anumang posisyon. Maging rebelde na lang kayo. Sana ganun na lang. Kawawan taong bayan sa inyo. Kawawan taong bayan sa inyo. Pinasisweldo kayo. Nagpapakahirap magbayad ng buwis ang mga Pilipino para magkaroon ng magandang Pilipinas. Pinasisweldo kayong mga punyeta kayo. Tapos ganito ginagawa nyo sa pera ng taong bayan. Ang kapal ng mukha mo, mantakin mo, babayaran mo 500,000. Tapos another 500,000. Tapos another 12,000 kada may mariresearch. Tapos meron pang pinagre-recruit mo pa ng mga bagong makakasama pa kasi the more the merrier. Kaya naman pala, napahiya ka noong harap-harapan, sinabihan ka ni Pastor Kibuloy na magsampa kayo ng kaso. Ang dami niyong sinasabi, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Kaya naman pala, hindi kayo makapagsampa ng kaso, wala kasi kayong ebidensya. Meron lang pala kayong testimonya. Sige, sabihin na natin, Risa. Sige, ano na natin, i-play muna natin yung unang balita natin tungkol dyan. Total naman, nandiyan na rin tayo. Ito, sige, i-ano natin, ipakita natin tong balita na to. Kasinungalingan ng mga aligasyon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ni Senador Risa Hontiveros matapos kumalat sa social media ang video ng isang nagpakilalang Michael Maurilio na binaligtad ng kanyang mga naunang pahayag laban sa religious leader. Binaligtad ng mga naunang pahayag. Anong tawag doon? Ibig sabihin, dating nasa iyo. Pero hindi niya na kayang sikmurain yung mga pinagagawa mo sa kanya. Nangailangan siya ng pera. Masama ang loob niya sa Kingdom of Jesus Christ. Bakit? Kasi tinanggal siya o umalis siya or something. Meron siyang kasalanan. Ngayon, para makabawi, tinawagan siya noong Nepalese na tarantado para, gusto mo magkapera. Tumawag ka kay Risa Hontiveros. Tapos sabihin mo lang na hindi ka masaya. Yun lang ang instruction, sabihin mo lang hindi ka masaya sa Kingdom of Jesus Christ. Lumapit siya. Ako po si ganito, hindi po ako masaya sa mga nararanasan ko at naranasan ko sa loob. Sige, siyempre tinawagan siya. Anong sinasabi mo hindi ka masaya? Hindi po kasi ako masaya dun kasi po dun politika dun kasi ganito to, susungit ng mga tao dun yun lang naman siguro yung gusto isumbong ng tao. Kaya lang, hindi pwedeng ganun. Total din lang, ikaw ba'y sumusumpa na na talagang lalabanan natin, pababagsakin natin si Pastor Apollo Kibuloy? Galit ako sa kanila. Sige, halika rito. Gumawa ka ngayon ng sulat. Lahat ng mga karanasan mo. So gumawa siya ng sulat. Hindi po kami nakakakain on time kasi busy. Pero kumakain naman po kami. At kami po ay pinagtitinda ng mga biskotso at kung ano-ano pa. Pero talaga namang ginagawa yan ng lahat ng mga simbahan. May mga fundraising naman talaga sila. Agresibo po ang fundraising ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga, ang dami nilang pinapaaral, dami nilang pinapakain, ang dami po nilang mga gustong ma-achieve. Meron na po silang kingdom na 75,000 seating capacity, pinakamalaki sa buong mundo. Meron na po silang Glory Mountain na dito lang sa Pilipinas meron. May Prayer Mountain din po sila na pinakamaganda sa buong Pilipinas. At kung ano-ano pa, para kang nasa ibang bansa. Actually, ang ganda-ganda po pala talaga doon. Yung tayo na yung sulat niya, biglang bumaliktad din, ngayon nung nabasa, pangit to. Ano to? Nagre-reklamo ka lang tungkol sa mga ilang mga bagay. Kahigpitan, hindi ka makakilos ng freely. Yung iyong damdamin hindi mo ma-express. Ayun ba? Hindi ito sabihin mo. Pirmahan mo to. Itong ginawa naming panibagong salaysay. Doon sa salaysay, ayun na, sinasampal na siya. Sa salaysay, pinapahirapan na siya. Sa salaysay, ganito, ganyan. Sinama na si Inday Sara, sinama na si Pangulong Duterte, Angel of Death, DDS. Siyempre, binigyan mo 500,000. Binigyan mo ng another 500,000.
O talagang malalansi at malilin lang mo yan. Nilagyan mo ng pera eh. O so pinagre-recruit mo pa. O kaya naman nagulat kami nung mga ilang hearing na meron ng mga nandoon. Yung isa, ginahasa daw siya noong unang panahon pa. Utang na yan, tanda-tanda mo kaswelas ng sapatos. Yung mukhang ganon, kahit siguro uminom ka ng 5 emperador, hindi mo pag-iisipan na molestyahin yung ganong itsurang katanda. Oh, sabagay, bata pa naman siya noon. Eh kung ngayon nga matanda siya, pangit siya, di mas pangit siya nung bata siya. Oh, pangit na sinungaling pa. Oh, hindi rin lang paano mo mapapatunayan yung sinasabi nung matanda na yun na ni-rape siya noon ni Pastor Apollo Kibuloy? Eh ang balita, utang naman nyakis daw yung babae na yun. Ang dami daw ministrong ginapang nung Makati na yun. Puta, alam mo yun, hindi naman daw tiga Makati. Pero ang kati-kati, pinaglihi daw yata sa higad. Di ba yung higad pag nakapitan ka nung kati-kati nun? O doon daw pinaglihi yun sa higad. O kaya ayan, paano mo ni-rape ako ni Pastor 35 years ago? Putang ina yan. Paano mo papapatunayan yun? Eh yung nga ngayong ni-rape hindi mapatunayan eh. Hindi ba? Yung nga ngayong nagsusumbong na ni-rape daw siya eh mas bata yun at saka mas recent yun. Hindi nga nila mapatunayan ni isang siyensya, ni isang DNA, ni isang picture, ni isang text message. Wala man lang sila maipakita na magpapatunay na talagang nagasa siya. Ni isang medical certificate, wala. Ni isang panting kupas, wala. Eh yung pa kayang 35 years ago, o meron pa silang isang testigo dun. May isang testigo pa sila dun, yung abnormal, yung Jackson ng pangalan. Na putya yan, meron daw bunker dun sa loob. Hukay na ng hukay yung mukhang daga na PNP chip natin. Wala pa rin nakita. Oh, tapos ano pa ba yung pinagsasabi? Angel of Death, meron daw private army si Pastor Apollo Kibuloy, yung Angel of Death, tinatakot daw sila. Putangin lang yan. Kung tinatakot sila, paano silang buhay pa hanggang ngayon? Kung totoong may Angel of Death, bakit yung ni-rape nung 35 years ago, di umano, buhay pa hanggang ngayon? Di sana namatay na yan. Di sana lahat kayo nangamatay kayo kung meron talagang Angel of Death. Tsaka may Angel of Death, 16 days nandoon yung mga pulis, pakalat-kalat yung baril. Walang nasaktan na pulis kahit isa, walang namatay, naglaho o kung ano man. Kaya kabubuhan yung Angel of Death nyo kasi gusto nila talagang maitag si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte na may terrorist group, na meron silang private army. May DDS at saka merong Angel of Death. Na yan ang pumapatay ng mga tao sa Davao. O, ganyan yung gusto nilang palabasin. Kaya lang, wala hindi kinakagat ng tao. Okay, ano pa? Ano pa yung mga yung isa naman, pagka siya, nagjowa daw siya. Nag-girlfriend daw siya, nanood daw sila ng sine, tapos tumawag daw si pastor sa kanya, pinarusahan daw siya. Alam niyo kung anong parusa? Sabi daw, iumpog mo ng 100 ulit yung ulo mo sa dingding. Putang ina, gago ka ba? Kung ako, iumpog ko ba talaga yung tangina walang supervision? Iumpog mo yung ulo mo 100 times, putya yan. Ganun daw siya parusahan. Gago ka, hindi ka nga tapat sa sinumpaan mo at sa laysay mo eh. Hindi ka nga tapat sa sa trabaho mo eh, diyan sa loob ng simbahan eh. Magiging tapat ka pa kaya sa pag-umpog sa ulo mo? Opo, tapos na po, 100 na. May bukol 5. Di ba sabi niya, pag hindi po ako nakakabenta, kapag hindi po ako, tapos nag-girlfriend po ako, nanonood po kami ng sine. Nung nalaman po nila, pinarusahan po ako. Anong parusa sa'yo? Iumpog ko daw yung ulo ko ng ilang beses sa dingding. Tarantado. Sino magbibigay ng parusang gano'n? Kung ako mag-uumpog sa ulo mo. Gago talaga eh. Ganon yung mga testigo. Yung mga testigo meron pa siyang isang testigo, batang babae. Anong testimonya? Muntik na po ako na rape. Na-rape ka? Hindi po, muntik lang. Putangin na, ba't nandito ka? Yun lang sinusumbong niya. Muntik na daw siya ma-rape. Putangin na yan. Gago din eh. Muntik na daw siya ma-rape. Putangin na yan. Ang kinakasuhan, yung ni-rape lang. Yung nang-rape at saka yung nagsasalita, yung ni-rape. Pero yung muntik ma-rape,
Putya ina, walang ganun. Hindi mo nga mapatunayan yung na-rape eh. Yung pa kaya muntik ma-rape. Palang putya. Puro kagaguhan. Puro kabalbalan, puro katarantaduhan yung kaso na yan, sa totoo lang. Tapos kita mo si Pastor Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong, pastor yan. Tanginan nyo mga demonyo talaga kayo, imbis na nakakapagkalat ng mga salita ng Panginoon yan, ikinukulong yung mga hayop kayo. Pag mabait na tao, kinukulong nyo. Pag masamang tao, pinalalabas nyo. Ang dami ng pinalabas ni Boying Rimulya. Ang dami na uhuling drugs ni Bongbong, walang nakukulong. Tapos itong mga matitinong tao nakakulong. Si Pangulong Duterte, gandang ginawa sa Pilipinas, nakakulong. Si Pastor Apollo Kibuloy, tumutulong sa Pilipinas, inubos ang rebelde. Nagkakalat ng gospel ng Panginoon, nakakulong. Mga ganyan na ba kayo kademonyo? Tanginan nyo. Sinong tatay nyo? Si Lucifer? Siguro mga anak kayo ni Lucifer, mga hayop kayo. Bakit yung mga taong simbahan, yung mga mababait na tao, pinipilit ninyong ipakulong? Samantalang kayo, malaya kayo, nakakalaya, nakakagala. Si Franz Castro, hindi naman yata teacher daw yun. Nagkukunyari ng teacher, putangin lang yan, tapos na guilty pa yun sa kasong child abuse. Nasa labas, si Leila de Lima, ganun din. Ginok time, yung korte. Ngayon, pinababalik ng Court of Appeals. Putya, hanggang ngayon, nakalaya pa rin. Si Kerwin Espinosa, self-confessed drug lord. Putang ina, nanalo pang mayor. Self-confessed drug lord, nanalong mayor Si Jed Mabilog na tumakas noong panahon ni Duterte dahil alam niya na pusher siya. Protector ng mga drug lord. Anong nangyari? Nakabalik na sa Pilipinas. Putya, ganyan ang Pilipinas ngayon. Proud kayo? Mga woke, mga dilawan tae, mga loyalista nga, proud kayo sa nangyayari sa bayang Pilipinas? Tayo na lahat, nakakabalik na. Mga hinayopak. Diretso natin to. Pebrero 2024 nang una itong lumabas bilang alias Rene sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. Doon ko na po naranasan. Kita nyo dyan, nagbabasa siya. Yung video na ipinakita natin nung nakaraan, hindi siya nagbabasa dun. Makikita nyo yung sinasabi niya dun, minsan nagkakarambola, kasi syempre sa isip lang niya. Pero bumabalik sa tamang diskurso. Sinabi niya lahat kung sino yung mga pangalan ng tao, yung mga kasapakat dito, kompleto, yung mga sinabi niyang pangalan. Diyan si General Torre, Yusek T ng DOJ, yung mga staff, pangalan ng mga staff ni Risa Ontiveros. Nasa kondo siya ni Risa Ontiveros. Nasaan yung kondo na yun? Ituro mo nga, di ba? Tapos, mayroon pang safe house. May pangalan pang Matubato. Hindi ba yung Matubato, sabi nila nakatakas? So, nakatakas ba talaga yung Matubato o nandoon pa sa safe house na yun yung Matubato, tinatago lang nila? Baka yan yung sinasabi nila ni Boying Rimulya na dadalhin niya sa The Hague. Di ba sabi ni Boying Rimulya, meron daw siyang dadalhin ng mga testigo sa Hague. Ngayon, kaya isa pa yun. Si Boying Rimulya, kapal ng mukha niyan, yung anak niya nahulihan ng drugs. Tapos, nakalaya, na-acquit pa. Hindi ba? Ganyan ang Pilipinas ngayon. Tapos ngayon, sabi nila, hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Hindi daw tayo member. Pero, magdadala siya ng mga testigo sa ICC. Para sa hearing na gaganapin kay Pangulong Duterte. Tingnan mo kademonyohan ng mga yan. Mga sinungaling. Di ba? So itong alias Rene na ito, nung nandiyan siya, the reason why nakatago daw yung mata niya at saka yung kanyang bibig, kasi nga, hindi siya nagsasabi ng totoo. At umiiyak siya dyan hindi dahil naawa siya sa sarili niya. Kung hindi totoo yung mga binabasa niya doon at alam niya na yari siya. Dahil never, ever niya kayang patunayan yung mga aligasyon na yan. Kasi for buong 2024 hanggang ngayong 2025, early 2025, naghahanap sila ng ebidensya para sa human trafficking. Sila na mismo yung naghahanap ng ebidensya, sila na mismo yung mga nagtatawag sa mga dati nilang kasamahan na mga umalis na para matulungan sila sa kaso ng human trafficking. Kasi nga daw yung rape sobrang hina. Sobrang hina talaga nung rape. Kaya yun daw ang focus nila, yung human trafficking. Kasi nga, yung human trafficking, nakakulong ka at saka i-freeze yung assets mo. Kasi ang target daw nila, according to him, yung mga properties. Putang ina.
Pinaghirapan ng mga miyembro. 40 years na pinag-ipunan nila lahat ng yan na meron sila. Masyado naman kayong mga demonyo, kukunin nyo? Bakit hindi kayo magsumikap gamit ang pera ng gobyerno? Total mga magnanakaw naman kayo. Bakit hindi kayo magsumikap? Magtayo din kayo ng mga sarili ninyo. Hindi yung hindi sa inyo, pinaghirapan ng mga miyembro, marami ng mga nagbuwis ng buhay sa simbahan na yan, may mga henerasyon na natapos, bagong mga henerasyon na umusbong, para mas patatagin ang simbahan, mas patatagin ang kanilang ang kanilang finances, ang mga properties nila, ma-invest nila sa tama, yung mga pinaghihirapan ng bawat miyembro nila sa buong mundo, makapagpaaral, makapagpakain, makatulong sa pamahalaan, sa mga relief operations. Pagka magaling yung leader, tulungan natin, suportahan natin lahat ng resources natin, ipahiram natin, magbalita ng tama. Di ba yan lang naman ang ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ eh. Bakit? Bakit ayaw nyo sa kanila? Bakit hindi nyo gusto sa ginagawa nila? Eh, ang ganda-ganda naman sana. Kung ang gobyerno na to makikipagtulungan nga sa SMNI at saka sa KOJC, ang ganda sana. Bakit? Kinakalaban nyo sila. Hindi naman nila kayo kinakalaban. O talagang mga patay gutom kayo kasi gusto nyo talagang makuha yung mga yaman, yung ari-arian at yung kapangyarihan na meron si Pastor Apollo Kibuloy na i-lead niya ang milyong-milyong mga Pilipino at mga kingdom citizen na yan. Yun lang. Yun lang. Wala nang iba. Mga buwisit kayo. O, kaya sa totoo lang, sinasabi ni Risa Ontiveros na meron daw siyang mga ebidensya na nagpapatunay nagpapatunay na binayaran mo to? Meron kang ebidensya na nagpapatunay na binayaran mo? O, kung may ebidensya ka, dapat ngayon nilabas mo na. Pero wala eh. Oh, magdadrama-drama ka na naman with your high moral ground. With your mga madre, baka gamitin mo na naman mga pari. Oh, gamitin mo na naman sa kademonyohan mo para malusutan mo na naman to. Tandaan ninyo hindi lang ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong ginawa itong si Risa Ontiveros. 3 na. 3 beses na daw. Kaya tayo nagmumura. Marami na sabi, Boss Dado, huwag ka na masyadong nagmumura. Hindi kaya tayo nagmumura, binabalasubas ang Pilipinas eh. Nagpapanggap na mga matitino pero mga banal na aso naman. Nagpapanggap na para sa bayan pero ginagahasa ang bayan. Hindi ka ba magmumura? Yun na lang ang kaya nating gawin. Murahin ng mga hinayupak. Hindi na nga natin kayang patayin yung mga yan eh, dahil hindi naman tayo mamamatay tao. Pero kung nakakamatay lang ang mura, talaga namang mayat-maya, walang patid, pagmumurahin talaga natin. Pero hindi, yun lang yung kaya natin gawin. Huwag nyo nang pigilan na magpahayag ng kanilang frustration ng mga Pilipino. Oo, yun talaga, yun ang way na lang natin. Wala na eh. Sumusunod pa ba sila sa batas? Merong konstitusyon, sumusunod sila. Hindi. Yung batas ba na dapat tinatakbuhan natin pagka walang-wala na tayong pag-asa, nagagamit pa ba natin? Hindi. Nawi-weaponize nila eh. Nasa kanila pera ng gobyerno. Yung buwis natin, kinukuha nila, ginagamit nila against us. Yung mga batas na ginawa to safeguard yung karapatang pantao, ginagamit nila para go after itong mga kalaban nila sa politika. Go after sa mga nagsasalita sa kanila. O anong gagawin natin? Magpapakabait pa tayo? Magmumura tayo. Yun na nga lang gawin natin. Hindi na nga tayo nagrarally. Pagmumurahin na lang natin sila, magagalit sila na mumurahin natin sila, putang ina, hinahayop nila Pilipinas. O hindi ba? Magagalit tayo sa kanila, galit tayo sa kanila kasi inaabuso nila tayo. Meron ba namang inaabusong nakangiti pa? Walang Diyo naman talaga. Dito naman tayo sa nakaraang interview ni VP Sara Duterte.
kung saan maanghang ang kanyang mga wait lang. Kung saan maanghang ang kanyang mga binitawang mga salita patungkol patungkol sa nangyayari sa bayang Pilipinas, sa mga sinasabi nila Castro. Ito may mga patutsado siya dito, tinawag niyang bobo. Si Franz, bobo naman talaga yung si Franz Castro eh. Ba't mo pa pinatulan? Kami nang bahala. Inday. Pero ito yung mga issues na sinagot niya lately, yung patungkol sa interim release ng kanyang ama, yung kanyang pagbiyahe-biyahe, yung kay General Torre, nandito lahat sa interview na to. Dito sa tanong sa kanya dito sa unang part is yung influence niya bilang isang vice president sa kaso ng kanyang tatay. Pasok. Hi ma'am, about the ICC lang. Of course, there's a pending interim release request from the lawyers of the former president. The Office of the Prosecutor of ICC opposed, filed their opposition to the interim release bill. And they cited, among others, you, saying na may power pa rin na Duterte and his family continue to hold positions of power, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the Army with strong links with the police and military. Maybe know what they say that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC opposing your parties. Okay. So hindi ko naman nabasa, no, pero I will rely on your quotes, no. Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release ay wala tayong Ayan, so yan yung una kasi sinasabi nila na baka bilang isang vice president, syempre may posisyon ka. Baka bilang isang vice president kung halimbawa magkaroon ng interim release sa isang bansa, baka ang tawag dito, ma-influence mo. Bobo talaga itong mga walang utak talaga itong mga prosecution at saka itong mga nandirito sa Pilipinas na galit sa interim release ni Pangulong Duterte. Kasi sabi nga ni VP Sara, hindi naman talaga lingid sa kaalaman ng lahat na ako'y may posisyon. Pero ang posisyon ko, ang dito sa four corners of the Philippines, doon lang yan may kapangyarihan. Sa four corners of this country, may kapangyarihan yung aking posisyon, yes. Pero actually, dito na nga sa Pilipinas, parang wala akong kapangyarihan eh. Nakita niyo yung ginawa sa kanya dyan sa may Veterans Hospital. Puta, pulis lang, sinasaran siya ng pinto, inuumpog yung ulo niya sa pintuan ng ambulansya. Pulis lang yun ha. Saan ka makakita na may ganyang kapangyarihan? Meron bang makapangyarihan na punong-puno ng dami ng kaso ngayon? Dahil lang sa malakas siya sa 2028? Meron bang ganyan makapangyarihan? Lahat ng tao nakapaligid sa kanya, naghihirap ngayon. Kinulong yung kaibigan niya abogado, si Pastor Apollo Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong. Yung tatay niya nakakulong, dito naman sa Pilipinas galing yun. Diba? So ang sinasabi nila, si Inday Sara ay sobrang powerful. Si Inday Sara ay sobrang influential at kaya niyang impluwensyahan yung bansa kung saan mailalagak si Pangulong Duterte. Kung di ba kayong mga tanga, ultimo dito nga sa kanyang bansa wala na siyang impluwensya Tinatanggalan niyo siya ng karapatan at kapangyarihan Ang impluwensya na lang ni Inday Sara sa tao mismo pero sa gobyerno wala siyang impluwensya. Wala nga siyang budget Kung pwede nga lang i-zero ang budget niya Ganun siya kawalang impluwensya. So kung dito sa Pilipinas wala siyang impluwensya, sa iba pa kaya? Baka simpatya. Oo, makakuha siya ng simpatya from that country. Pero influence, malabo.
Because yung influence ni Inday Sara does not extend outside the jurisdiction of her power, which is yung Pilipinas. Pag pumunta na siya ng Malaysia, wala na siyang kapangyarihan doon. Although pangangalagaan siya doon bilang meron siyang diplomatic status, pero wala siyang impluensya. Hindi siya pwedeng mag-inarte doon, mag-uutos. Hindi siya pwedeng mag-demand. Kasi wala siyang jurisdiction sa mga lugar na yan. Mga tanga. O, diretso Inday. Say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Ma'am, kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have daw is to risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father, considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To yung about witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa politika. Ayun, kasi sinasabi nga dito na may influence daw si Pangulong Duterte. Meron daw yung mga kasamahan niya, yan sila Robin, sila Bongo, sila Bato, nasa kapangyarihan. Ikaw, mayor yung mga anak, congressman yung anak, yung mga apo, congressman, ikaw, vice president. So meron siyang kapangyarihan para iharas etong mga, etong mga tao. Yun yung sinasabi, yung mga testigo daw. Unang-una sa lahat, putang ina ninyo, kung iaharas niya yan, noon pa. Bakit niya pa ngayon iaharas kung kailan nakakulong na siya? Tanga ba kayo? Kung nakakulong ka na, kung hawak ka na ng gobyerno, mas lalo nang hawak ka na ng ICC, mas lalo nang tatapang yung mga testigo. Kasi at last nakakulong ka na. Ngayon, paano siya iaharas? Nila Bongo, nila Bato, nila Inday Sara. Kung noon ngang nasa labas silang lahat, noon ngang presidente si Pangulong Duterte at may hawak nitong Pilipinas, hindi nga sila pinapansin, hindi nga sila kinakausap. Ngayon pa kaya na wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, mayor na lang siya. Paano niya mai-impluwensyahan yung gusto niya? Davao Police, pumunta kayo sa Maynila, iharas nyo yung mga testigo. Pwede ba yun? Ang jurisdiction ng Davao Police sa Davao lang. Tsaka walang influence si Pangulong Duterte na. Sabi ko nga sa inyo, kung gobyerno at gobyerno lang, wala na siyang influensya. Ang influence ni Pangulong Duterte nasa ground, nasa tao. Organic na mahal siya ng mga Pilipino. Pero kung yung sinasabi nyo na magagamit ang pulis, magagamit ang Senado, magagamit ang gobyerno para iharas, malabo. Gobyerno ngayon ang may ang mayroong security binibigay doon sa mga tumitestigo kay Duterte. Kasi nga, kailangan nilang mapakulong si Duterte in the hopes na humina ang mga Duterte pagdating ng 2028 election. Lalo pa lumakas. Kaya laki ng problema nila Hindi na nga nila mabawi yung mga pagkakamali nila. Pag ito nakalabas to ng natural, puta nakakahiya at ibig sabihin mga bobo talaga sila Pag ito si Pangulong Duterte nakalabas ng detention facility, tangina, pwede mo nang kasuhan lahat ng mga talagang gumawa ng katarantaduhan sa kanya, yung mga nag-connive, yung may connivance para i-kidnapin siya at i-render siya sa ICC.
Lahat yan may legal na basis na dahil nga sa interim release. So malabong-malabo na yung iniisip nila na itong si Pangulong Duterte ay maghihinayup pa. Matanda na yung tao. Ang gusto na lang ng tao is to exit gracefully. Yun na lang, magsilbi sa mga taga Davao. He doesn't care kung sino man yung mga yan, yung mga nangamatay na yan, mga pusher naman yung mga asawa at mga anak ng mga hayop na yan. That's the list of his problems kasi tapos na siya doon, hindi na siya Pilipino. Problema na kung meron man silang problema, dito na sila magsampa ng kaso sa Pilipinas para talagang makita natin na seryoso yung kanilang mga aligasyon. Hindi sila magsasampa ka ng kaso sa ibang bansa na political lang naman yung basihan ng mga dinadalang mga tao dyan. Ay, Pangulo nga, hindi nga niya trinepen yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention. Kaya nga anong logic no? Anong Pangulo nga siya, he has all the power, sa kanya military and police, wala nga ni isang tinakot yan, wala nga ni isang dinimanda yan eh. Sa mga nagfi-fake news sa kanya eh. Ngayon pa kaya na nakakulong siya, paano siya makapangharas? Duduro niya ng baston niya, ganon, matatakot ka na. Bobong, hayop. Unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag grinant siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release. Bobo din kasi tong mga mga media. I mean kasi common sense. Nasa korte ka, nasa jurisdiction ka ng korte. O ngayon, magre-request ka ng interim release. Kapag ikaw ba nagre-request ng interim release, wala ka na sa jurisdiction ng korte. Nasa jurisdiction ka pa din ng korte. Kumbaga para ka lang nag-bail, di ba? Lumabas ka lang. Anytime na kailangan kang ipatawag ng korte, kailangan mong pumunta sa korte. You're still under the jurisdiction ng korte. So, kung bawa, Malaysia. Pagdating sa Malaysia, nandoon na si Pangulong Duterte, and then yung ICC, nangako ang Malaysia, natuto pa rin ang lahat noong mga, yung mga rules ng ICC patungkol dito sa interim release. So ngayon, hindi lalabis doon sa mga rules ng interim release yung pwedeng gawin ni Pangulong Duterte. For example, pag sinabi nung interim release na bawal siyang mag-act as a mayor, hindi siya pwedeng mag-act as mayor. Pag bawal na umuwi siya ng Pilipinas, hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Now, the host country, merong kapangyarihan to stop him
sa mga gusto niyang paglabag doon sa interim release, di ba? Oh, pwede siyang hihinto kasi nga responsibilidad kita. Therefore, susunod tayo parehas doon sa sinasabi ng korte kasi kung ayaw mong sumunod, ibabalik kita doon sa kulungan. So pag sinabi ng ICC, umattend yan physically, ihahatid yan doon at a-attend physically, uuwi siya ulit dyan. Ganun yun. Pag sinabi ng ICC na, o dyan na lang siya Zoom, masyado malayo, o okay lang din yun, Zoom. Iso-supervise yun ng host country. So lahat ng mga pangangailangan sa proteksyon kay Pangulong Duterte, suporta medikal, lahat ipoprovide yun ng host country. Kasama yun sa pledge nila. Tanginan yan, bobo rin itong mga ito. Baka mamaya niyan, pag nakalabas na yan, hindi na yan bumalik. Gago. Gawain nyo yan. Kaya ganyan. Na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Maybe ang interim release, that's posting bail yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it safe to say? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang like for example 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko magsinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on. Tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng Diana ng Geraldo? Well, it's a little too late. Too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na Ayan, so pinag-uusapan na dito yung response ni Pangulong Marcos dyan sa mga OFW natin dyan sa Middle East. So it's little too late daw. Kasi dapat nga naman, yun yung sinasabi natin eh, na noong kay Pangulong Duterte, kuskus balungos pa lang. Alam na ni Pangulong Duterte kung anong mangyayari. Alam ni Pangulong Duterte kasi ang history ng Palestine at ng ng Israel at ng Iran eh. Alam niya history niyan. Alam din niya kung sino kaninong proxy war yan. O kaya alam niya na pag may nag-spark dyan, sigurado durugan talaga yan. Kaya ito ang problema kasi kay Bongbong eh. Naka-focus lang siya doon sa nakikita niya. Yung mga iba, kasi when you are president, saklaw mo lahat eh. Hindi ka lang presidente ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, pati ng mga Pilipino abroad. Pati para siyang presidente lang ng Malacanang eh. Minsan pag bumagyo sa Bicol, di niya na alam yung gagawin niya. O kasi nga hindi niya nakikita yun eh, masyadong malayo eh. Ganun ang peripherals ni Bongbong, mahina eh. Bopols nga, di ba? Ngayon, si Pangulong Duterte, alam niya history ng Ukraine, ng Russia, alam niya history ng mga nagkakasigalutan na mga bansa. Nag-aaral kasi siya, hindi katulad ni Marcos, nagparte-parte lang. So alam niya kung ano ang estado ng
ng Israel at ng Iran, meron lang konting murahan dyan, kukunin na ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino dyan. Bakit? Alam niya kung ano yung extent na pwedeng mangyari dyan. Alam niya na dyan patay kung patay talaga. Alam niya na pag nagsimula yan, mahirap nang matapos yan. Ganon si Pangulong Duterte. Kaya yun sinasabi nito ni Inday Sara na it's little too late. Kasi pinantay niya pang mag-alert level 2, level 3 bago siya mag-desisyon. Dapat first alert level pa lang nakikipag-coordinate na yung embassy natin sa mga Pilipino. Iniisa-isa na yung mga Pilipino na mga dokumentado na nandiyan. Tinatawagan na, meron ng may instruction ng presidente, baka magkagulo to. Ganito gawin natin pagka biglang nagkaputukan yan, pumunta kayo sa lugar na to. Tapos may nakaredy na dapat tayo na contingency plan. May nakaredy na tayo na plano para sa kanila anytime sumiklab yan, makauwi na kagad kahit na hindi pa ganun katindi, pero rumaragasa na kagad yung natin, yung relief, tawag dyan yung repatriation natin. Ganun ang magaling na presidente. Hindi yung kung kailan, level 3 pa lang nakalagay sa libro natin, kailangan alert level 4. Dapat ikaw call mo yun kung susundin mo yung rule na yan o hindi, basta para sa kapakanan ng mga kababayan mo. Dapat wag mo, hindi ko na susundin to, pauwi mo sila, mahirap na yan. Pag nag-alert level 3, alert level 4, lalo din tayo magsasarado ng airspace yan. Hindi naman natin pwedeng palakarin yan papunta rito, layo-layo niyan. Ngayon pa lang mag-offer ka na, o hindi ba? Nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng crude. Yan, isa pa yan. Sasabihin na naman ito ni Claire Castro, hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. Diyan sa away na gago. Tangin naman bubudol, manluloko talaga kayong mga hinayupak kayo. Nagtaasan na nga yung presyo ng bilihin at saka ng gasolina dito. Di ibig sabihin apektado tayo. Paano tayo hindi magiging apektado ng sigalot na yan? Diyan ang gagaling yung diesel langis natin sa Pilipinas. Wala naman tayong pinagkukunan ng langis, punyeta ka. Paano mo sasabihin hindi tayo apektado niyan? Tanga, apektado nga buong mundo, ikaw hindi. Tarantado talaga to si Claire Castro Sagad sa sagad sa buto ang kasinungalingan ng hinayupak na ito no? Pero hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of
supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power. Kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying na Duterte or your family are pro-China in response. Ayan na. So ito na, tinanong na, sinabi ni Claire Castro na mga Duterte daw kasi pro-China. Sila daw, mga Marcos, pro-Philippines. Tanga talaga putang ina, no? Boba talaga ang putang ina. Una-una sa lahat, sabi ko nga ito si Pangulong Duterte, noong siya ang presidente, minura niya ang Amerika. Bakit? Kasi nga, putang ina ka, bibentahan mo ko ng armas? Hindi ka magbibigay sa akin ng aid? Di wag. Kung sabi nga niya na putang ina ka, ako ang hindi mo pwedeng kontrolin ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Pakyo ka. Sabi niya, bakit? Hindi mo ko bibentahan ng armas? Di wag. Meron naman China, mas mura pa. Meron naman Russia, mas mura pa. Wala pa kondisyon. Di wag, nek-nek mo, pakyo ka, pinagmumura niya. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Di ba in-invite siya ng Russia ni Vladimir Putin. Puta, layo nun. Inimbita siya. Saan ka naman? Puta, ito si Bongbong, baka hindi kilala ng kahit yung presidente ng Cambodia baka ayaw imbitahin niya, ulul na yan Kay Donald Trump, nung panahon ni Donald Trump, putangin na. Nagkakandara pa si Donald Trump kay Pangulong Duterte. Gusto pong punta ng Pilipinas, gusto pong papuntahin si Pangulong Duterte sa Amerika. Nung sabi ni Pangulong Duterte, ayokong punta dyan sa Amerika. Wala ka sa buhay mo. Congratulations sa iyong pagkapanalo, brother. Pero ayaw magpunta dyan, layo-layo. Di ba ganyan si Pangulong Duterte? Pa hard to get? Anong ginawa ng China? Di ba? Kausapan China. Maraming mga dealings with China. May mga barel. May mga helicopter and so on and so forth. Anak ng tokwa. Yung Amerika, anong ginawa ng Amerika? Parang aso. Parang aso na sunod sa Pilipinas. Uy, sali ko dyan. Di na, bati na tayo. Di ba? Yung Amerika mismo ang nakikipagkasundo sa atin. Hindi tayo ang nakikipagkasundo sa Amerika at hindi tayo nagpapatakot sa mga banta nila na hindi na kayo ganito, hindi na kayo ganyan, sasanctionin namin kayo. Ano sasanction mo sa amin? Di ba? Wala naman kami ginagawa masama sa'yo. Nasanction ba nila si Pangulong Duterte? Nung panahon nila, hindi. Bakit? Kasi nga, wala namang ginagawa si Pangulong Duterte na nakakasakit sa Amerika. Di ba? Yung pagmumura niya sa Amerika, karapatan niya yung bilang isang presidente. Takutin ka ba naman na kapag ka hindi mo tinigil yung iyong mga kalokohang war on drugs mo dyan, hindi ka namin bibentahan ng mga helicopter. Ulul, diwag. Ang ina mo kami nasisira dito Yung mga kabataan namin yung nasisira rito, nire-rape yung mga lola. Ninanakawan yung mga sariling mga magulang. Tapos sabi mo, ihinto ko yung war on drugs. Ulul. Ikaw ang sasabihan nyo ako na crime against humanity. Putangin na nyo, pinasabog nyo Syria. Pinasabog nyo ang Iraq. Ang dami nyo napatay sa mga missile nyo. Tapos ako sasabihin mo na mamatay tao ako. Diyan sa Amerika Sabi nga diyan sa Amerika, yung hate crime ang taas-taas, yung mga pulis na puti.
Pagka egoy yung hinuhuli, kala mo hayop eh. Pero pag puti yung hinuhuli, parang alagang-alaga, o di ba? Unahin mo yung problema mo dyan sa domestic problem mo. Kaso kaysa dito, dami rin drugs sa inyo. Problema kayo sa border ninyo. Unahin niyo yan, huwag nyo kami pansinin. Hindi nyo kami pag-aari. O di ba ganun si Pangulong Duterte? Narinig mo ba yan kay Bongbong? Hindi. Kasi nga tanga. Walang alam. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to... Ayan, bobo kasi si Franz Castro, pro-China daw si Inday Sara. Ngayon, nag-get back at you siya. Nasaan yung foreign, yung Philippine Philippine policy nyo for yung foreign policy nyo na dapat meron kayo? Independent foreign policy. Nasaan yung independent foreign policy nyo? Independent foreign policy meaning yung yung wala tayong hindi tayo na-i-influence. Walang influensya ng kahit na sino. Nasaan yun? Ano yung foreign independent independent foreign policy nyo? Ilabas nyo. Wala may lalabas siya si Claire. Wala ang trabaho ni Claire, hindi naman maglabas ng mga kung ano-ano para sa gobyerno eh. Ang trabaho ni Claire, awayin lang naman yung mga Duterte. Yun lang naman talaga trabaho niya. Oo, which is very effective naman talaga siya kasi she's one of the most hated and dubbed as the most stupid spokesperson ever sa Pilipinas. Develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo, diba? Malinaw na malinaw ang sinabi niya. Diba? Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Wag nilang pasagutin yung mga nagtatanong na sabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nilang narrative yan na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ba kikiling sa isang superpower na kalaban kung may problema ka? Kumbaga, may problema tayo sa China, so bakit tayo kakampi sa US? Para magkaroon ka naman ng dignidad as a country, wag yung parang nagtatago ka sa saya ng iyong nanay. Aray! Ang sakit! Bading, walang bayag. Si BBM. Sa ngayon, naku po, Diyos ko. Na, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya.
Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupuna po sa nagkakaroon po sa Australia. Yung Malacanang kaso, para sa po or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapag-even if you are on personal travel? Ayan, so usapin na to, biyahe. Ito kasi si Claire Castro, binibigyan niya na mali siya yung pagbiyahe-biyahe ni Vice President Inday Sara. Na parang si Bongbong Marcos hindi umaalis ng Pilipinas. Tinagurian nga yan na most traveled na president. First half ng kanyang panunungkulan, walang ginawa si Bongbong kundi umikot sa buong mundo. Ang masaklap nito, kasama pa yung mga tsuwariwap niya na tayo nagbabayad ng kanyang trip, tapos kasama yung mga kaibigan niya. Kasama yung mga kupal na mga tsuwariwap, mga media, na mga binayaran niya. Kasama lahat. Paikot-ikot sila sa buong mundo. Lahat na lang sabi ko nga sa inyo, nakakahiya si Claire Castro para sitahin itong pag-alis-alis ni Inday Sara. Ay unang-una sa lahat, dinala nyo sa ibang bansa yung tatay niya. Anong gusto nyong gawin? Hindi niya bisitahin yung tatay niya. Ikaw kaya, daling ko yung tatay mo sa impyerno, hindi mo mapupuntahan sa impyerno yan kung may access ka? Pupuntahan mo yan. Tanga ka ba? Hindi ba sabi ni General Torre nung hinuli yung tatay niya na doon nyo na lang siya dalawin sa detention facility sa Dahig? Pwede nyo naman siyang dalawin at kausapin dun Sabi pa nga ni Torres, sagot niya yung pamasahe. Hindi na nga niya ginagawa. Sinungaling talaga yan Sagot ko na pamasahe nyo. Di ba? Mahal-mahal na pamasahe. Mura lang yun. Sagutin mo pamasahe namin. Oo. Gumanon siya, di ba? So dinala mo si Pangulong Duterte doon. Sabi ni Torre, pwede siyang bisitahin doon. Tapos nagre-reklamo ka, Claire, na binibisita nila yung tatay nila na nakakulong, pinakulong ninyo. Dapat hindi ka nagre-reklamo, putang ina nyo in the first place. Di naman pupunta yung mga yan sa Hague kung hindi nyo dinala rin yung tatay niya kung di ba kayo gago dinala nyo doon, natural pupunta sila doon, putang ina nyo. For the past 3 years, nandito tatay nila. Nakikita nyo naglalaboy yung mga yan? Di ba ang laboy ng laboy yan si Bongbong, putang ina yan? Ang dami ng ginastos niyan. Alam mo yung pag yan umaalis si Bongbong, yung hagdanan, pinupuro ng bulaklak, dapat yung barbed wire Bubog, tsaka barbed wire dapat nilalagay dyan sa hagdan pag aalis sila mag-asawa. Tsaka ebak dapat ganun dahil mabaho naman sila pareho Mantakin mo ilang bulaklak na yung sinayang nila na inilalagay sa hagdan sa tuwing umaalis sila tsaka bumabalik ng Pilipinas. Tangina nyo, baka milyon na ginastos natin dyan sa mga bulaklak na yan. Bulaklak pa lang yan. Mga hayop kayo. Tapos ito sila Inday Sara, pumupunta sila sa tatay nila sa Dahig, naghahanap sila ng bansa kung saan pwede yung tatay nila. Tangina nyo, pinipigilan nyo. At saka pag pumunta si Inday Sara sa ibang bansa at umattend ng mga gathering ba ng mga Kano? Hindi naman, gathering ng mga Pinoy. Walang ginastos na pera ng gobyerno, gathering ng mga Pinoy, iniimbita siya para magsalita. Vice President din siya ng mga Pilipino sa ibang bansa. So bakit hindi niya pupuntahan? Hindi ba? Painggit lang kayo kasi si Bongbong, putangin lang yan, kahit sa binyag. Hindi alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan. Si Bongbong hindi imbitado. Kahit saan, dahil walang kwentang tao. Ito si Inday, ang daming invitation ng mga Filipino community. Hindi ba? Ano magagawa nyo? Huwag nyo ikukumpara. You cannot compare durian to a latiris. You cannot compare apple sa kamyas. Di ba? Magkaiba yan. Hindi nyo, si VP Sara iniimbita ng mga Filipino community kasi mahal sila ng mga Pilipino sa abroad. Si Bongbong, sinisigawan nun, hindi pinapansin ng mga Filipino community kasi salot sa lipunan. Korea, hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Wala, bobo ka pala Bobo talaga sila, Inday Sara. Huwag ka na magtanong. Hindi sila mga bobo, mga tanga, mga inutil pa sila.
I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Saka sino ka ba kasi, Claire Castro, para hanapan at tanungin ang isang pangalawang pangulo sa mga sa mga biyahe niya? Hindi naman yan, that's beyond your pay grade kasi aso ka lang naman eh. Aso ka lang naman, so hindi ka dapat maghanap kung anong ginagawa ni VP Sara. Ang tao naghahanap kung anong ginagawa ng putang inang Bongbong Marcos mo. Kaya dapat yun ang atupagin mo. Isabihin mo sa mga Pilipino ano ng kagunggungan ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Hindi mo trabaho na hanapan si VP Sara ng trabaho. Unang-una sa lahat, si VP Sara po ay spare tire lang. Wala talaga siyang ganap. So kung ano man yung gusto niyang gawin sa kanyang opisina, walang problema yan dahil wala naman talaga mandato yung kanyang opisina. Ang mandato ng opisina antayin mamatay yung amo mo na ang tagal-tagal mangyari. Yun. Boba. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nakakaroon tuloy ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Boom! Oo nga naman. Yung tanong ng tanong tanga yan. Yung laging nagtatanong tanga yan, katulad ni Claire Castro, yung, ano nangyari? Sino ba talaga? Ano ba talaga? Yung mga ganyang klase, bobo yan. Tanong ng tanong. Di ba ganyan yung mga klase mo? Tangina mo, tanong ka ng tanong, ang bobo mo. Kakasabi lang nung teacher. Ayun, hindi ka kasi nakikinig. Kakasabi lang nung teacher, tanatanong mo, tanongan, bobo ka talaga. Kakadikit mo yan kay Larry Gadon, kaya naging bobo ka na Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last 3 questions. Ayan. Good luck daw. Ay, nako, Diyos ko po, ay talaga naman. Binanata pa nga ni Inday Sara dito yung bloodless war on drugs ni Bongbong. Tapos si Claire Castro nagpakita pa ng picture. Ito yung picture, yung tatay din niya, yung tatay din, kasi sabi ni VP Duterte nung tinanong siya sa war on drugs, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful o hindi. Di ba? At sinabi din niya, tanungin ko lang ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng hindi trabaho ng presidente mag-photo op sa nahuling drugs at mag-photo op sa pagsisira at nahuli na drugs. Di ba?
Oh, so anong sinasabi ni Inday Sara dito? Oh, doon sa photo op. Hindi naman talaga trabaho ng presidente mag-photo op eh. Wala yun sa job description niya. Hindi rin trabaho ng presidente yung magsira ng droga. Wala rin yun. Pero pwede niyang gawin. O, kasi ang sinasabi ni Franz Castro, ito, yung tatay mo rin, nag-photo op nun, yung tatay mo rin, sumira ng drug war, ay ng droga noon. Oh, tingnan mo naman, yung drug war ni Pangulong Duterte. Naubos yung droga talaga. Nagmahal ang droga. Wala nga nahuhuling droga nun dahil halos walang pumapasok sa Pilipinas. Napuno ang mga kulungan. Naubos ang mga drug lord. Nagtakbuhan yung mga drug lords. Kaya nga nakulong si De Lima, tumakas si Kerwin Espinosa, si Jed Mabilog, tumakbo pa sa Amerika dahil ganun katindi yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Nagpulasan yung mga drug lord sa Pilipinas. Sa tatay mo. Sa tatay mo tuloy. Sa shota mo si Bongbong, Claire Castro. Oh, marami kayong nahuli. Magtataka ka, bakit ang dami nyong nahuhuli? Ibig sabihin, ang dami nag-a-attempt magpasok. Kung marami nag-a-attempt magpasok, ibig sabihin, walang respeto yung mga drug lords ngayon sa batas sa Pilipinas. Bakit? Papaano? Mayroong issue, mayroong chismis na yung presidente mismo addict. Diba? O ngayon, dito sa Pilipinas, nung panahon ni Duterte, may ganyan ba? Walang pumapasok na droga noon dahil pag nahuli ka, yari ka talaga. O ngayon, may nayayari, mayroong mga namamatay na pusher, wala. Mayroong mga, alam mo kung ba't walang namamatay na pusher? Kasi walang nahuhuling pusher. Meron ba kayong mga legitimate operation ng mga droga? May nawawala, may namamatay? Wala. Bakit? Kasi wala naman nahuhuling drug lord at saka mga pusher talaga. Puro drugs. Saan ka naman makakita ng isang drug operation na drugs lang meron, walang ano? Kaya parang sabi ko nga war on drugs. Ibig sabihin yung gera nyo laban lang sa droga. Yung droga mismo. Oh, pero wala kayong war on drug users, war on drug pushers, war on drug couriers. Wala kayong ganun. War on drugs lang literal. Ang kalaban nyo gera. Ay, mali. Ang kalaban nyo droga. Pag nahuli nyo yung droga, tuwan-tuwan ako, yes, nakakuha kaming droga. Oh, wala kayong pakialam kung sino may-ari ng droga na yun, basta nakakuha nyo yung droga. Kaya nga, kung di ba kayo mga tanga, kung ganyang karami yung pumapasok dito na uhuli ninyo, gaano karami yung hindi nyo nahuhuli? Mas marami yun. Nakita nyo yung nakaraan, may nahuli ng nagre-repack ng shabu sa naka-Facebook live. Nagsashabu sumisinghot naka-Facebook live. Mayroon pang vlog kung paano tumuro, ito ang tutor, ito ang ganito, ito ang ganyan, ginagamit sa... Tangina nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Lahat ng nagdadrugs noon, putya talaga naman. Kumakain muna ng marami bago sumuyop. Para hindi mahalata. Ngayon, tanginang yan, proud na proud yung mga addict. Bakit? Puta, presidente nila, di umano, ay addict eh. O, di ba? Nagpa-drug test na, hindi pa. Kasi hindi daw yung konektado sa trabaho niya. Ba't siya magpapadrug test? Isipin mo yan, meron kang ganyang klase ng presidente, tapos proud na proud si Claire Castro na wag mo ikukumpara si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos kasi mansana si Pangulong Duterte, bulok na kamyas si Marcos. Oo, yung nakakabulutong na berry si Bongbong Marcos. Walang hiya ka. Itigil nyo na yan. Oh, so lupit ng mga binitawang salita ni BP Sara dito, boba daw. Boba naman talaga yan si Claire Castro, wala na tayong ano dyan. Wala nang ano yan. Kumbaga, kung may highlight si Erap Estrada ng kanyang mga katangahan nung presidente siya, mga funny statements niya, mas marami ito si Claire Castro. Mantakin mo, pagkalat mo, 7 na lang ang 7 kilong bigas ang pinangako ni Duterte. Ganyan ka fake news yan. Yang ulol na yan. No? Anyways, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo at magkita-kita po tayong muli sa susunod na vlog. Mag-like and share, mag-subscribe po yung hindi pa po nakasubscribe at salamat po doon sa mga magsisend ng kanilang blessing sa ating channel. Maraming salamat. Magandang hapon. Happy weekend sa inyo lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
sumunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa